Nagkaroon ng tangkang kudeta sa China, kaya nagsagawa ng malawakang paglilinis sa kanilang sandatahang lakas. Tinanggal ni Xi Jinping ang ilang matataas na general ng People's Liberation Army ng China. Ayon sa ulat ng Chinese media, matapos tanggalin at akusahan si General Zhang Yuxia ng pakikipagsabwatan sa Amerika, nangangamba si Xi Jinping na baka mag-alsa ang hukbo laban sa kanya. Dahil dito, iniulat na maraming kagamitang militar sa Beijing. Kinuha ng mga armadong tao ang kontrol sa makasaysayang Forbidden City, ang pinakamalaking palasyong kompleks sa mundo na nasa gitna ng Beijing. Dito, magbibigay agad ako ng mahalagang paliwanag. Nakadepende ang kapangyarihan ni Xi Jinping sa ilang haligi. Madalas niyang gamitin ang akusasyon ng korupsyon laban sa iba bilang pamamaraang pamahalaan ang mga elite. Laging isinasagawa ang pagbabago ng mga tauhan para sa modernisasyon ng People's Liberation Army ng China at paghahanda sa tensyon sa paligid ng Taiwan at mga karagatang zona. At ang pinakamahalaga, ang kasalukuyang alon ng mga tanggalan ay isa ring pagtatangka ni Xi Jinping na magkaroon ng mas madaling pamahalaan at mas tapat na pamunuan ng militar. Higit pa rito, ito rin ay paglipat patungo sa ganap na autoritaryanong pamumuno. Ipapaliwanag ko rito ang ibig kong sabihin, kasi baka magtanong ang iba. Hindi ba autoritaryanong pinuno si Xi Jinping? Pero sa China, may komunistang partido, kaya kolektibong pamumuno pa rin ito. Sa huli, si Xi Jinping at hindi ang komunistang partido ng China ang nag-iisang namumuno ngayon sa hukbong sandatahan. Ano bang nangyayari sa Beijing? Kudeta ba ito o pagpapatibay ni Xi Jinping ng kapangyarihan? Tara, himayin natin ang lahat at maghanda dahil sa episode na ito, masusing susuriin natin ang sitwasyon para malaman ang katotohanan. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kaya, maraming mga media outlet na ang nakapagsulat na nagkaroon ng tangkang kudeta sa China. Ipinaliwanag ito ng katotohanang maraming naitalang presensya ng mga kagamitang militar sa buong Beijing at may mga armadong tao na kumontrol sa makasaysayang ipinagbabawal na lungsod. Ito ang pinakamalaking palasyo sa mundo na nasa gitna ng Beijing. Nang dumating ang mga militar, maraming tanong at video sa internet ang lumabas na nagpapakita ng paggalaw ng kagamitang militar sa Beijing. Dahil dito, lumaganap ang usap-usapan na si Xi Jinping ay nagtatanggol laban sa kudeta ng militar. Sila rin ang mga taong walang awang tinatanggal niya. Totoo ba ito? Alamin natin. Kaya nitong mga nakaraang araw, gaya ng alam ninyo mula sa mga nauna kong episode, opisyal na inanunsyo ng Ministry ng Depensa ng China ang investigasyon laban kina General Zhang Yuxia, pangalawang tagapangulo ng Central Military Commission, at General Liu Zhenli. Siya ang namumuno sa punong tanggapan ng Central Military Commission. At ito ang formal na pahayag ng opisyal na linya. Malubhang paglabag sa disiplina at batas. Ngunit nakasaad din doon na nabigo sila sa Communist Party ng China, hindi tumugon sa inaasahan ng mga komunista at personal na sumira. Ang ibig kong sabihin, ang impluensya at halaga ni Xi Jinping. Nililinaw ko agad na hindi ito simpleng disiplina o parusa. Hindi. Ito ay malaking dagok sa pinakamataas na vertical na kapangyarihan ng People's Liberation Army ng China at sa personal na sistema ng kapangyarihan ni Xi Jinping. Si Zhang Yuxia ang pinakamakapangyarihang militar sa China pagkatapos ni Xi Jinping bilang tagapangulo
ng Military Council. Ito ang taong matagal nang itinuturing ng mga panlabas na tagamasid bilang pangunahing haligi ni Xi Jinping sa hukbong sandatahan ng China. Hindi rin pangkaraniwan o pangalawang tauhan si Liu Jianli na sangkot dito. Ang pinagsamang tanggapan ng Central Military Council ay ang tanggapan para sa operatibong pamamahala, pagpaplano at koordinasyon. Ito ang General Staff. Ibig sabihin, tinamaan nila hindi lang ang politikal na bigat kundi pati ang operasyonal na utak o ang totoong pamamahala sa hukbo. Sa unang tingin, mukhang karaniwan na ang ganitong paglilinis sa China. Sigurado ako na bawat isa sa inyo baka narinig na ang mga balita tungkol kay Xi Jinping na di umano'y nagpapalayas ng mga general, matataas na opisyal, mga ministro at iba pa dahil daw sa korupsyon. Siguro nakita nyo na ang mga opisyal ng Partido Komunista na inilalabas na hawak ang kanilang mga braso. Hindi na ito bago, pero iba ang sitwasyon ngayon. Ang totoo niyan, ang mga media na malapit sa Partido Komunista sabay-sabay ay nagsulat ng ganitong sipi. Sinira raw nito ang sistema ng ganap na pananagutan ng tagapangulo ng Central Military Council. Kung hindi mo naintindihan, ito ay pahiwatig na ang mga natanggal na general ay sinisira ang personal na pinakamataas na kapangyarihan ni Xi Jinping. Bakit ito mahalaga? Sa Beijing, binigyang diin hindi lang ang korupsyon, kundi pati ang pampulitikang pagsira sa prinsipyo ng walang kondisyong pagsunod sa sentro at kay Xi Jinping. Sa huli, napatigil ang buong aparato ng Military Council dahil ito ay naging senyales na lahat ng hindi tapat ay hayagang aalisin na ngayon. Ibig sabihin, hindi na magtatago sa likod ng mga paratang ng korupsyon. Dati, si Xi Jinping ay nag-aanunsyo, nag-aakusa ng korupsyon at nagtatanggal. Ngayon, sinira ng dalawang ito ang kanyang autoridad dahil wala na raw magtatago. At dito mismo nagsisimula ang bahagi ng mga haka-haka at mga palagay. May ilang media na nagsusulat na si General Yu Xia ay hindi lang basta isang korap. Hindi lang siya abusado sa kapangyarihan, kundi sinasabing nagtrabaho pa para sa Amerika dahil ibinibigay daw niya sa mga Amerikano ang nuklear na teknolohiya ng China. Kaya, sa ngayon, ang opisyal na bersyon mula sa Ministry ng Depensa ng China ay ito. Paratang ng malubhang paglabag sa batas at disiplina. Lahat ng iba pa ay mga haka-haka pa lang. Pero gusto ko lang linawin na malamang ay hindi natin maririnig ng opisyal kung ano talaga ang dahilan kung bakit tinanggal at iniimbestigahan ang dalawang general na ito. Gayunpaman, mayroong dalawa kahit papaano na paliwanag kung bakit naging ganito kawalang awa si Xi Jinping sa paghaharap sa mga mataas na general. At parehong may kanya-kanyang luhika ang dalawang paliwanag na ito. Unang paliwanag ay ang panloob na banta at takot sa sabwatan. Kaya may posibilidad ng kudeta. Ito ang sinusulat ng maraming media outlet ngayon. Kapag ang paglilinis ay nakakaapekto sa mga pinakamalapit kay Xi Jinping, agad naiisip ng marami ang kudeta na para bang gusto nilang alisin si Xi Jinping. Sila ang mga insider, mga tao ng rehimen na pinakamalapit sa leader. Pinalalakas pa ito ng matinding retorika ng Chinese media tungkol sa pagsira sa pananagutan ng pinuno ng Central Military Commission. Dagdag pa rito, sinusulat din ng mga Chinese media na, kumbaga, hindi talaga sumunod ang dalawang ito sa Communist Party. Hindi nila natupad ang mga inaasahan at kung ano-ano pa. Parang parehong gustong mag-unahan ni Xi Jinping dahil malaki ang papel nila sa hukbo. Pero agad niya itong napigilan. Para sa akin, mas kapani-paniwala ang ikalawang paliwanag. Ipinagpapatuloy ni Xi Jinping ang kanyang pulisya ng tuloy-tuloy na rotasyon. Para hindi sila magtagal sa pwesto at lumakas ang impluensya, binabaklas din ang lumang balanse ng kapangyarihan sa Communist Party ng China. Kung mahirap intindihin, ipapaliwanag ko. Ginagamit ni Jinping ang kampanya kontra korupsyon para kontrolin ang mga elite. Ibig sabihin, kung may nagkamali o naging hindi na ganoon katapat, palaging pwedeng akusahan siya ng korupsyon. Napakadali lang talaga. Aktibong minomodernisa ni Xi Jinping ang hukbo at kamakailan ay nagsagawa siya ng mga pagsubok sa bagong robot na pandigma, drone, at iba pa. Kaya naman kailangan ng simpleng pagbabago sa mga tauhan, pati na rin paghahanda para sa panibago. Malaking pagong ang nagpipinta. Malamang ipa-fork tayo.
matalino. Pang-football. Isang napakahalagang kaisipan. Aminin natin na sa China, ang kapangyarihan ay hawak pa rin ng Partido Komunista na isang kolektibong organo, hindi ng isang tao lang. Si Xi Jinping ang tagapangulo ng organong ito. Hindi pa ito tuluyang autoritaryan tulad sa Rusya, kaya magkapareho ang mekanismo ng mga autoritaryan na sistema sa buong mundo. Kapag ang leader ay lumilipat mula sa mas kolektibong modelo patungo sa personalistang modelo, ang puwersang sektor ang nagiging pangunahing larangan ng pagbabago ng sistema at pagkuha ng katapatan. Ibig sabihin, kailangan munang makuha ang buong kontrol sa hukbo at lahat ng puwersang pansiguridad, ang buong aparatong pansiguridad, at pagkatapos ay maaari nang alisin ang natitirang bahagi ng kolektibong kapangyarihan. Si Xi Jinping, dumating siya sa kapangyarihan sa pamamagitan ng alon ng Partido Komunista. Ibig sabihin, ang Partido Komunista ay isang kolektibong organo at siya ay naging tagapangulo lamang. Kay Xi Jinping, hindi sapat ang ganitong kapangyarihan. Gusto niya ng personal, lubos at sentrong autoridad sa sarili niya. Dahil dito, ginagawa ni Xi Jinping ang hukbo na hindi lang malakas, kundi pati politikal na predictable at tapat. Hindi niya kailangan na magkaroon ng kahit anong hindi sumasang-ayon doon. Sa matinong demokratikong bansa, apolitikal lagi ang hukbo, hindi pwedeng iba. Ayan, si Xi Jinping ay nagpasya na mas mabuting gawin ito. At ito ay parang katangian ng isang autokrata. Kaya nga si Xi Jinping ay tinanggal ang dalawa sa halos huling mga general mula sa pamunuan ng People's Liberation Army ng China. Mahigit 25 taon nang nagtatrabaho si Jian Yuxia sa pinakamataas na pamunuan ng militar ng China at isa siya sa mga pangunahing haligi ni Xi Jinping sa Central Military Council. Bago siya maging pangalawang tagapangulo ng Military Council, namuno siya sa ilang mataas na posisyon sa hukbong lupa at PLA, kasama ang mahahalagang operatibong command. Ibig sabihin, napakalaki ng impluensya niya sa hukbong sandatahan ng China. Dapat nating tandaan na sa Beijing, napansin ang paggalaw ng tropa at armadong tao na kumontrol sa Forbidden City. Ang lohika dito ay may nangyayari sa loob ng Komunistang Partido ng China matapos ang pag-aresto kay Jiang Yuxia. Natatakot si Xi Jinping na baka subukan ng mga tapat na opisyal sa hukbo na hikayatin ang mga tropa mag-aklas at magmarcha sa Beijing. Ayon sa ulat, iniutos ni Xi Jinping sa militar na manatili sa pwesto at itigil ang lahat ng kilos ng hukbo sa bansa. At dito, maraming media ngayon ang nagbanggit ng pahayag ng dating opisyal mula sa Inner Mongolia na si Du Weinya, na nagsabi na nagkaroon ng panloob na pagsabog sa pamunuan ng hukbong Chino. At ang mga nangyayari ay mas kahawig ng kudeta. Narito ang isang sipi. Hindi ito basta paglilinis. Sa loob ng Partido Komunista ng China ay sumiklab ang isang bagyo. Nagkaroon ng totoong kudeta. Kasama rin dito ang pagtanggal kay Liu Zhenle na mahigit 20 taon nang may mataas na posisyon sa Military Council at responsable sa pagpaplano at koordinasyon ng mga operasyong militar bilang pinununo ng hukbo. Sa hukbong bayan para sa pagpapalaya ng China, isang general na lang ang natitirang miyembro ng pamunuan. Noong panahon na umupo sa kapangyarihan si Xi Jinping, napalitan na ni Xi Jinping ang lahat ng iba pa sa panahong iyon. Isa na lang natira, kaya tanggalin na rin at tapos na. Iba na ang hukbong sandatahan ng China mula nang maupo sa kapangyarihan si Xi Jinping. Dahil dito, tuluyan niyang kinontrol ang hukbo. Unang senyales na si Xi Jinping ay lumilipat sa personal na kapangyarihan
at nagiging formalidad na lang ang Partido Komunista ng China. Sinabi ko ito dahil inilipat na ni Xi Jinping ang China mula pamumuno ng partido tungo sa ganap na autoritaryan at personal na pamumuno. Kung magkakaroon ng kudeta, ngayon lang iyon pwedeng mangyari dahil pagkatapos ay si Xi Jinping na ang may ganap na kapangyarihan. Sabi nila, malapit nang mabuwag ang Partido Komunista, kaya para saan pa kakailanganin ni Xi Jinping ang organong iyon? Maaaring manatili sa formalidad, pero mapupunta kay Xi Jinping ang kapangyarihan. Kumusta naman ang mga kagamitang militar sa Beijing? Makinig kayo, simpleng pag-iingat lang ito. Dito ko natatapusin. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link sa video description. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Bukod pa rito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.